iba kundi si Ate Agnes Rambawa. Hello po tita, pa-unmute po. Wala po kayong sound. Sige po tita. Testingin niyo po tita. Good afternoon family. Ayan, mag-pray muna po tayo. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat sa presensya mo. Sa bawat salita mo at mensahe mo na patuloy mong binibigay sa bawat isa sa amin. Lord, I pray, samahan mo kami as we listen and receive from your words hapong ito. Open our eyes, open our hearts, and touch every souls ng bawat nakikinig sa amin. Lord, I pray, guide us and lead us sa lahat ng aming ginagawa. At Lord, we pray, magamit namin ito for your greater glory. In Jesus' name we pray, Amen. Ayan. Ang word po ng Lord sa hapong ito ay nasa mga taga-Roma 8:1. Kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga na kay Kristo Jesus. ASND version po, family, yung binasa ko. At ang isi-share ko po ngayon ay gift from God. Yan. Ang daming regalo ng Lord sa buhay ng tao. Kakailanganin pa lang ng tao, inihanda na ng Lord. Ang tanong, natanggap ba natin? Ang tanong, nagamit ba natin? Tayo family, kapag nagmamahal tayo at nagbibigay ng regalo, syempre, gusto natin maganda, gusto natin special, at gusto natin gagamitin ng taong pinagbigyan natin. Amen? At dahil nagmamahal tayo, nagre-regalo tayo para magpasaya ng mahal natin kung birthday niyo or may okasyon, ganon. Pero kung ang re-regaluhan natin naman ay nangangailangan, ang intensyon natin ay para makatulong. Ibig sabihin, ang bawat regalo na ibinibigay natin may gagawin sa buhay natin. Ang sarap makatanggap ng regalo, lalo na kung useful sa pang-araw-araw. Amen? Paano kaya kung ang regalo na tatanggapin natin ay galing sa Panginoon? Naku, big time yon. Dahil siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Siya yung Lord of Lords, siya yung King of Kings, at siya yung author ng buhay natin. Ang daming regalo ng Lord sa bawat isa sa atin. Unang-una, the moment we were born, His very breath, the gift of life. Ang buhay natin, family, galing sa Lord yan. Then, lahat ng kakayahan na meron tayo, built-in talents and abilities, galing lahat sa Lord yan. At syempre, family, yung family natin, ang ating asawa, suitable partner, galing sa Lord ang asawa natin. Ang tanong, family, sa lahat ng ito, pinahalagahan ba natin? Minahal ba natin? At ginamit ba natin sa tamang purpose? Family tayo, simula nung ipinanganak tayo as we go along sa buhay natin. Nag-aral tayo, nagtrabaho tayo, nagpamilya tayo, we encounter different situations and we encounter different people. We actually encounter the world until our mind, our heart, and our perspective in life, unti-unti na-influence tayo ng mundo, ng mga makamundong bagay. That's the start that we committed sins sa buhay natin. Lahat ng kasinungalingan na meron tayo. Mga bagay na itinatago natin, mga bagay na nabigla lang tayo, yung parang sinabi natin na hindi ko sinasadya, it just happened, hanggang sa lumala siya, napasubo na tayo, hindi na natin alam paano umalis sa mga kasalanang ginagawa natin, hanggang sa na-trap na tayo. Nahihirapan na tayo, nasasaktan na tayo, nalubog na tayo, hindi na tayo makaahon. At yung feeling na sobrang guilty, yung feeling makasalanan tayo, parang ang dumi-dumi natin. At parang ang layo-layo natin sa Lord dahil sa pakiramdam na makasalanan tayo. Yan po ang ilan sa mga consequences ng sins sa buhay natin. Sadness, dahil family, walang makasalanang masaya ang puso. Betrayal, we are in the wrong people and environment. At yung shame, deep inside family, we are not really proud of who we are. At heartbreak, even ourselves, kapag nakapag-commit tayo ng kasalanan, we hurt ourselves until we lost our purpose. Naliligaw na tayo sa buhay. At ang pinaka nakakatakot pang consequences ng sin, family, ay death.
yung death na alam natin na sa impyerno tayo mapupunta. But guess what, family? My good news. May gift na naman na binigay ang Lord. Yan ang nasa Roma 8:1. The gift of freedom from punishment. Hindi na tayo parurusahan sa mga dati nating kasalanan. Nung nabasa ko po ito, it reminded me of my old life na wala si Jesus. At sobrang salamat sa Lord sa regalong kalayaan. Who would have thought na yung isang katulad ko na galing sa maling pamumuhay, walang kinikilalang Diyos na buhay, ang mindset, puro makamundong bagay lang. May mga masasamang pag-uugali, makasarili, mapagmataas, nananahan sa sariling kakayahan, may mga maling relasyon in the past. Sa paningin ng tao, parang okay lang. Pero sa paningin ng Diyos, hindi. Mukhang maayos, pero may nakatagong karumihan sa buhay ng pamilya. Who would have thought na may pag-asang lumaya at mabago ang purpose ng buhay? Salamat sa Roma 8:1. We are all confident na simula nung nakipag-isa tayo kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kaparusahan ng kasalanan. At ang pinaka-importante, family, the moment we receive the gift, yung freedom from punishment, dapat dapat alam natin na gagamitin natin ito dahil ang bawat regalo ng Lord, may purpose yan sa buhay mo. Ako po, family, the moment I receive my freedom, ang sabi ko, ang sarap lumaya. At ang na-impress ng Lord sa heart ko, mararanasan ito ng family ko. Magla-life class din ang mother ko, mag-encounter din ang father ko, susunod din ang nag-iisa kong kapatid. And along the way ng journey ko sa prosesong ito at sa guidance ng ating mga leaders, God touches my heart and taught me to help more people to find their way back to God. Yung dating makasarili, nagkaroon ng compassion to people. Let's all be reminded, family, that the purpose of our freedom from sins is to multiply in all aspects of our lives. Because we are one with Jesus. Nakipag-isa na tayo kay Jesus. Ngayon, despite of pandemic, family, we are able to fish our payables and family, syempre, hindi lang tayo sa financial investment magmumultiply, pati sa eternal investment. Yung desire po ng heart ko, family, ngayon, both of my parents ay nasa process, nasa SALT 2 po sila. Ang mother ko ay cell leader na din. At ako po, family, bilang nagde-disciple po ako, I have completed my 12 disciples. This pandemic season po yan. Yung isa na sa Sol 3, magpipreach din siya. Yung 6 na sa Sol 2, yung 3 na sa Sol 1, yung isa magla-life class din siya. And we produces 3 cell leaders sa team namin this pandemic season po yan. At lahat yan, hindi galing sa kakayahan natin, kundi galing sa authority and anointing na kasunod ng gift of freedom from punishment na galing sa Lord. And let's claim, family, as we conquer in spirit. We are conquering more in all physical aspects of our lives. Kaya kung meron dito na hindi pa nararanasan ng mga bagay ito, we just need to repent from sins, accept Jesus as our Lord, and allow Him to rule and govern in our lives. At sa mga nakatanggap na ng regalong ito ng freedom from punishment, family, ang gagawin natin, take hold of what is ours. Atin ito, regalo to ng Lord, and decide to serve God. Dahil yan ang purpose ng freedom natin. And share the good news that only in Jesus we can find freedom from sins and every curse, and freedom from sins and all its consequences. So family, yan po ang word ng Lord. At mag-pray po tayo. Lord, salamat po sa mensahe mo, Panginoon. Salamat sa mga mensahe mo na pinangahawakan namin, bawat salita mo. Salamat sa gift of freedom from sins na ine-enjoy namin ngayon. Lord, I pray, patuloy mo kaming samahan at tawakan, ma-reveal sa bawat isa ang purpose namin sa pagkakaligtas, at iyon po ay to win more souls back to you. Kung may pagkakataon na manghina kami sa aming pagsunod, give us strength and continue to remind us, Lord, of your sacrifices and love sa bawat isa sa amin. Unconditional love. Lord, patuloy po kaming magpupuri, magpapasalamat. In the mighty name of Jesus, Amen. Okay, maraming salamat po, Ate Agnes Rambawa. Congratulations po. So, ang na-receive ko po ay everyday we receive a gift, yung buhay po. At yung buhay ay na meron tayo ay pagpapala sa ibang tao.
So, tinatawagan ko po ang una nating panelist. Walang iba kundi si Tito Ronnie Paraleja. Hello, Ate Agnes. Magandang hapon sa'yo. Kaya, congratulations! Kasi nakita ko doon yung introduction mo, no? Ganda. Talagang ginising mo yung mga inaantok na. Ang ganda ng introduction mo. Tapos yung stage presence, tsaka yung very energetic, tsaka yung smooth at tsaka natural, tsaka yung mastery of yung of the topic. Andun alam na alam mo yung sasabihin mo, no? Tapos maganda pa diyan, meron kang supporting verse. Kaya nga lang, eto nagkulang ka dun sa yung life testimony mo. Oo, kinulang ka dun. Sana pagdating dun sa buhay natin talagang sabihin natin yung pangit kung paano binago ni Lord. At saka dapat binigyan mong din para i-encourage lahat ng tao. Bibigyan mo din how to encourage people. Sayang. Pero all in all, very good. At yung conviction mo, ayan, dapat mayroon, thank you, but all in all, very good, Ate Agnes. Thank you. Salamat po, Tito Ronnie Paralejas. Tawagan po natin ang pangalawang panelist. Walang iba kundi si Pastor Lito F. Peren. Ate Agnes, magandang hapon. Opo, Pastor. Nakita ko yung how God really good in your life, yung transition, yung pangit na buhay, binigyan mo ng highlight, yung maling kaisipan, binigyan mo rin yun ng highlight eh. Tapos yung paano kayo inayos ng Panginoon as family, husband and wives, nandun yun. At ganun din sa pamilya mo, yung extended family mo, yung mga parents mo, nakita ko kung paano tapos pinakita mo rin yung result ng process sa life mo. You are producing leaders sa process. So keep it up, no? Keep it up. At lagi mong babantayan ang iyong sarili. The more God uses you, the more that you need to be careful. So i-guard mo palagi yung iyong heart, i-guard mo palagi yung iyong mouth, i-guard mo palagi yung iyong action. Kasi pag guarded yung heart, mouth, and action mo, mapipili mo yung result sa life mo. So mas lalo kang magiging fruitful and productive. So meron kang confidence, meron kang content, yung presentation mo, at yung conviction. Mas maganda na yung conviction na yon, siguro naghahabol ka sa oras, yung sa inyong mag-asawa, sa inyong pamilya, sa discipleship, siguro nabitin ka para sa sa explanation pa noon. But all in all, yung ginawa mo ngayon ay tatatak sa pagkatao mo at maitutulong mo rin ito sa ibang mga tao. God bless you. Salamat po, Pastor. Salamat po.